Kailangan pa bang magdagdag ng player sa 12-man pool ni Coach Tim Cone sa Gilas Pilipinas? Sino-sino kaya mga idol ang players na maaring mapasama at maidagdag sa Gilas roster? Disclaimer lang mga idol bago magsimula ang ating topic, dagdag lang ito mga idol at hindi babawasan at sariling opinion ko lang to mga idol. So ayun na nga mga idol, kung makikita natin ang sitwasyon ngayon ng Gilas Pilipinas, maayos naman mga idol ang naging run nila sa first window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Yun nga lang mga idol, nabawasan tayo ng depensa. Walang Junmar Fajardo at wala ding AJ Edu na siya namang nagbukas ng balancing playing time sa mga natirang player sa Gilas squad. Hindi naman ganun kalakas o kahina ang nakalaban ng Gilas Pilipinas na Chinese Taipei at Hong Kong. Pero sa future mga idol paniguradong malalakas na ang mga kalaban ng ating squad. Sa tingin mo mga idol, kakailanganin pa ba ng Gilas Pilipinas na magdagdag ng player sa pool? If ever na wag naman sanang mangyari, hindi may iwasan mga idol sa future campaign ng Gilas Pilipinas na magkaroon ng problema sa players like injury, personal matter, or family problem. So focus muna tayo sa opensa para sa Gilas Pilipinas. Medyo okay na din naman sa depensa, meron na tayong 4 na big man at may backup pa na Japet Aguilar to protect the rim. Unang-una sa listahan na pwedeng idagdag sa Gilas pool para sa opensa, etong deadly shooter from the deep 3 na si Jordan Heading. Makailan nga mga idol siya na mismo ang nag-volunteer na maging part ng Gilas Pilipinas. Consistent sa 3-pointer, maasahan mapa mid-range and long-range shot. Noon nga mga idol ayaw ng player na ito na maglaro para sa Gilas Pilipinas, pero nang si Tim Cone na ang umupo bilang head coach ng ating national team, nagkaroon na siya ng gana at malaking interest para irepresenta ang Gilas Pilipinas sa national stage. Pangalawa sa listahan itong si SJ Bilanghel. Naging maganda din mga idol ang performance nito noon under coach Tab Baldwin. So far mga idol nag-a-average siya sa Korean Basketball League ng 49.6% field goal at impressive 37.6% 3-pointer. Siya lang din naman mga idol ang dahilan noon sa pagkapanalo ng Gilas Pilipinas sa Asia Cup kontra sa Korea dahil sa buzzer beater 3-pointer niya kung saan tabla sa 78 points ang talaan sa scoring. Inaipanalo nila ang laban at kumamada ng 13 points, 5 rebounds and 2 assists. Sumunod na pwedeng i-add sa Gilas pool itong si RG Abarrientos na kasalukuyang nasa Japan B-League where he averaged sa 3-pointer ng 33.5%. Pinag-aagawan din ito mga idol ng mga kupunan sa KBL, indikasyon mga idol na interesting si RJ pagdating sa 3-pointer or mid-range shot. Sa FIBA naman mga idol may average siya of 8.3 points, 1.3 rebounds and 3.7 assists per game. Samantalang para sa magiging kahalili ni Scottie Thompson bilang point guard sa koponan, kasi naman mga idol prone na din ito sa injury. Eto mga idol ang aking pambato na si Ethan Alvano. Kasalukuyang nasa KBL, second to the leading assist sa liga kung saan may average siya mga idol ng 6.8 assists per game. Di lang yan mga idol, pumapangalawa din siya sa koponan para sa scoring with 15.6 points, 3 rebounds, 1.6 steals per game. At dahilan mga idol kung bakit champion sa regular season ng KBL ang WonjuTV. Sa tingin mo mga idol, qualified ba as local player ang film guard na si Ethan Alvano para sa Gilas Pilipinas? At i-comment mo na din mga idol ang mga player na nais mong maging backup or idagdag sa Gilas pool.